Pangarap ni Abel ang umasenso. Hindi mahalaga para sa kanya anumang paraan na makamit iyon, basta marating lamang niya ang pangarap. Handa siyang talikuran ng lahat, magulang niya, mga kaibigan niya, at maging si Esmeralda, ang kasintahan niya. Naabot niya ang ambisyon. Napangasawa niya si Cynthia, anak mayaman, mahal na mahal siya, at handang ipagkaloob sa kanya ang lahat. Subalit sa huli, natuklasan niyang hindi pala sapat na naabot niya ang langit para siya ay lumigaya. Na minsan pala, mismo ang katuparan ng mga pangarap ang dahilan ng walang hanggang pagdurusa. Bakit nga ba ang tao ay lagi mapaghangad ng mga bagay na wala sa palad? Mapaghangad ng mga bagay na mahirap kamtin? Mapaghangad sa mga bagay na hindi maaaring maangkin? Bakit laging walang kakontentuhan ng puso? Bakit lagi may hinahanap sa kabila ng mga biyayang tinatamasa? Kamusta, avid listener ng OFW Pinoy Libangan? Gayon din kay admin. Itago mo na lamang ako sa pangalang Abel. Second year high school ang natapos ko sa pag-aaral. Mababa at hindi maaaring ipagmalaki, ni hindi maaaring gawing puhunan sa paghahanap ng marangal na trabaho. Pero maniniwala ka ba na sa kabila nito, nakapag-asawa ko ng isang anak mayaman at kilala sa lipunan? Kung paano nangyari, isasalaysay ko ang aking kwento at dito ako magsisimula. Puyat at pagod sa magdamag na makikipag-car party sina Cynthia at Abel. Dahil nakainom, lalong tumindi ang kapit ng antok sa kamalayan ng lalaki. Nilalabanan niyang pagpikit at pilit tinidilat ang mga mata para makita ang dinaraanan. Subalit hindi naging sapat iyon. Sa isang kisap ng mata, natagpuan na lamang niya ang sariling ipinipihit ang manibela para maiwasan ang isang tinderang may tulak na kariton. Humagis ang kariton at sumadsad ang kotse sa bangketa. Kasabay noon ang sindak na tili ni Cynthia na kung hindi naka-seatbelt ay malamang sumalpok ang mukha sa dashboard. Umaalon ang dibdib na lumabas ng kotse si Abel. Nakabundol siya. Unang pagkakataon mula nang humawak siya ng sasakyan na naka-aksidente siya. Mabilis na sumunod sa kanya si Cynthia nang tunguhin niyang babaeng nakasalampak sa kalsada. Hindi kalayuan rito ang kariton ng mga panindang nakasabog. Pechay, repolyo, kalabasa, talong, sitaw at kung ano-ano pa. May mga naunang nakalapit sa babae. Tinulungan itong tumayo ngunit hindi ito makatayo. Dali natin siya sa ospital. Bulalas ni Abel na makalapit sa aksidente. Ngunit gayon na lamang ang pagkagitla niya nang matitigan ng mukha ng tindera. Kilala niyang babae. Napatda rin ito nang mapagmasdan siya. Honey, is something wrong? Grabe ba? Kabadong usisa nang nakalapit na rin si Cynthia. Nagpalipat-lipat ang mata ng tindera kay Abel at sa asawa niya. Pagkuwan, buong puot na tumitig ito kay Abel at halos sabay ng pasigaw na, "Hayop ka!" ay lumagapak sa pisngi ng lalaki ang matunog na sampal. Kung nabigla ang lahat ng naroon sa pagsampal ni Esmeralda kay Abel, mas lalong nabigla ang mga ito nang humagulhol ang babae pagkatapos. Hindi ito makausap, ayaw magsalita, iyak lang ng iyak. Inakala nilang epekto iyon ng pagkakaaksidente ng babae. Nalilito ito at ang reaksyon ay manifestasyon ng takot nito sa maaaring mangyari, lalo tiyak na nadisgrasya ang isa nitong binti. Ayaw nitong sumama kina Abel sa ospital at kaya lamang napahinuhod na dalhin sa paggamutan ay nang dumating ang isang anak nito na nasabihan tungkol sa aksidente. May fracture sa kaliwang binti si Esmeralda. Kailangan nitong simentohan ayon kay Dr. Bonifacio, isang orthopedic surgeon, kaibigan ni Cynthia, na agad kinontak nito nang dalhin sa ospital na pinaglilingkuran ng espesyalista ang tindera. Mga 2 buwan siyang ikakast. Dagdag pa nito. Kaya pasalamat tayo at ganun lang. Ganun lang? Sa tulad nilang may kaya sa buhay at may kakainin sa araw-araw, maaaring ganoon lang. Pero hindi kay Esmeralda. Alam yun ni Abel. Iko-confine ba siya, Doc? Tanong na Cynthia sa manggagamot. Hindi na. After an hour pwede na siyang pauwiin. Bibigyan ko na lamang ng painkiller at instruction para sa pagpapacheck up niya next month. Paano, honey? Okay na naman palang pasyente. Siguro naman pwede na rin tayong umuwi at makapagpahinga. Aatakihin na ako na migraine nito eh. Kagabi pa tayo walang tulog. Baling sa kanya ni Cynthia. Kakausapin ko muna.
Mabuti nagkakaintindihan na payag sila sa amicable settlement, sabi niya. Akala ko ba sabi ng chief security wala nang problema? Saad ni Cynthia. Yung kasama ng tinderang kausap ng chief security, hindi yung mismong nabundol ko. Titiyakin ko kung pumirma. Katwira ni Abel. Then go, para matapos na. Balikan mo na lang ako rito sa office ni Doc. Ana Cynthia. Matapos magpaalam kay Dr. Bonifacio, pumapagpag ang dibdib na tinungo ni Abel ang emergency room kung saan nasa isa sa mga cubicle doon, si Esmeralda. Si Esmeralda? Kilala niya ito. Nagpapasalamat rin siya dahil hindi siya binuko ni Esmeralda. May pagtingin pa rin ito sa kanya. Sumilip siya sa loob ng cubicle. Nakaupo sa gilid ng hospital bed ang babae. Nagbabantay sa tabi nito ang isang may edad na babae. Narinig niya kanina sa mga nag-uusyoso na malayong tiyahin iyon ni Esmeralda pero hindi niya kilala. Tumikim siya kaya bumaling ang tingin sa kanya ng dalawa. Dumilim ang mukha ni Esmeralda. Formal naman ang matandang babae. Mga 1 oras pa at pwede ka nang umuwi. Ipahahatid ka na namin. Tinawagan na namin ng driver sa bahay. Yun ang maghahatid sa inyo. Pagbabalita niya. Hindi kumibo si Esmeralda. Tumiim ang mga bagang. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Buong pagsisisi niyang sabi. Ano pa ba ang hindi mo sinadya? May pait sa tono ng babae. Napatungo siya. Asawa mo, hindi ba? Matalim ang bigkas nito sa mga salita. Tumango siya. Okay ka. Mahusay ka talaga. Nakukuha mo lahat ng gusto mong abutin. Sarkastiko nitong wika. Napatingin siya sa kasamang tiyahin ni Esmeralda. Nakatingin ito sa kanya. Formal pa rin. Esme, dadalawin kita sa inyo. Doon ako magpapaliwanag. May pagsamo sa tinig niya. Hindi ba dapat? Sa presinto ka magpaliwanag? Ang luwang ng daan pero ako nasa gilid ang sinula mo. Anitong mapakla ang ngiti sa labi. Pag-usapan na lang natin to. Wika niya. San ka namin matatagpuan? Tanong ng tiyahin ni Esmeralda. Mabuti na yung hindi ikaw lang ang nakakaalam kung nasan kami. Madaling tumakas ang mayayaman. Nasaktan si Abel. Durug-durug siya sa puso. Kumuha siya ng calling card mula sa wallet. Iniabot iyon sa matanda. Pagkuwan, bumunot siya ng 2 lilibuhin. Iniabot rin sa babae. Huwag ninyong tatanggihan. Alam kong hindi ito sapat sa pinsalang... Hindi yan natapos ang sasabihin nang mapansing tumutulo ang luha ni Esmeralda. Parang sinasaksak ang puso niya. Magpapaalam na ako. Pero sisiguraduhin ko munang masusundo kayo rito bago ako tuluyang umalis. Nasa medical clinic ako ni Dr. Bonifacio. Hindi na niya hinintay tumugon ang sino man sa dalawa. Patakbo halos siyang bumalik sa kinaroroonan ni Cynthia. Parang isang sanktuaryo ang asawang mapagkakanlungan niya sa pagtakas. Tulad noon, noong tumakas siya sa kahirapan at si Cynthia nagbigay ng pagkakataon sa kanya para maranasan ang buhay na akala niya sa pangarap lang makakamtan. Habol niya ang hininga nang huminto sa tapat ng medical clinic ni Dr. Bonifacio. Kinalmante muna niya ang damdamin. Hindi dapat makalata si Cynthia. Matagal niyang naitago ang kanyang lihim at ayaw niyang sa isang saglit lamang ay sumambulat iyon. Honey, you looked so haggard. Puna ni Cynthia nang pumasok siya sa tanggapan ni Dr. Bonifacio. Tingin ko, hindi ka na dapat mag-arrive pa uwi natin. Baka kung ano naman ang mangyari. Bakante naman ang driver ko. Pwedeng siyang magmaneho sa inyo. Mamaya ko pa naman siya kailangan. Voluntary ng doktor. Ay nako, hindi ko tatanggihan ang pagmamagandang loob mo. Hindi na talaga ako papayag mag-drive patong si Abel. Wika ni Cynthia. By the way, kamusta ang pakikipag-usap mo sa tindera? Okay na, hindi na magdedemanda. Pagkakailan niya. Dapat naman no, anong mapapala niya sa demanda? Wala naman siyang perang gagastusin sa abogado. Saka hindi naman natin siya tatakbuhan. Eto nga. Inilabas si Cynthia mula sa bag ang isang tseke. Bayad pinsala natin sa kanya. Malaki na siguro magagawa ng 10,000 sa tulad niyang walang-wala. Nanliliit siya sa narinig. Pakiramdam niya siya ang pinagsasalitaan ng asawa. Matagal nang himbing si Cynthia. Hindi pa rin dalawin ng antok si Abel. Nakadikit sa kanyang diwa ang larawan ni Esmeralda. Payat ito ngayon. Humpak ang mga pisngi.
malalalim ang mga mata. Gayunman, hindi maikukubli ng mga iyon ang kagandahang minsan ay sinamba niya. Minsan, alam kong hindi akong katuparan ng babaeng gusto mo, sabi ni Esmeralda. Hindi nga, Esme, pero mahirap kalaban ng puso. Kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang sinisigaw. Ikaw pa rin ang pinipili, sabi niya. Ayokong masaktan, Abel. Hindi kita sasaktan. Paano kung makakita ka ng iba? Yung ayon sa ideal na babaeng gusto mo. Kapag tayo ng dalawa, sasarhan ko ng mga bagay na minsan ay pinangarap ko dahil mahal kita. Kapag dumating ang pangarap mo, mauunawaan ko. Hindi, Esmeralda. Wala nang darating kung akin ka na. Pero mahirap magsalita ng tapos. Tama, pero hindi ko rin naman madaling napagpasyahan ng bagay nito. Nilimi ko muna at pinag-aralan. Sa huli natiyak kong ikaw ang mas mahalaga. Abel, I love you, Esmeralda. Makakaasa kang ikaw ang huli. Wala nang iba. Humilig sa dibdib niya ang dalaga. Ikinubli sa kanyang paningin ang pagpatak ng luha. Ngunit hindi nakailayon sa kanya dahil yumugyog ang balikat nito. Mahal siya ni Esmeralda. Mahirap ipagkailayon. Mga musmus pa lamang sila. Ibang klase ng pagkamaalalahanin nito sa kanya. Kahit kakaunti ang baon nito, tiyak na ihahati sa kanya. Kapag may problema siya sa school project, nagboboluntaryo agad ito para tumulong. Sa mga pagkakataong inaalas ka siya ng mga kaklase, ito ang tagapagtanggol niya. Yun ay sa kabila ng katotohanang landa dito, ang lihim niya mga pangarap. Pangarap niyang makatakas sa San Lorenzo, makatakas sa kahirapang namulatan, makatakas sa amoy ng lupang hantungan ng bawat lalaking anak na magsasaka. Ang pangarap niya ay lumulan sa likod ng kotse, hindi ang sumakay sa likod ng kalabaw. Malaking bahay ang inaasam niya na tirhan, hindi ang bahay nilang malaki lamang ng kaunti sa kubo. Sa loob ng opisina niya gustong magtrabaho, hindi ang maglilang ng bukid. Sa maikling salita, wala sa San Lorenzo ang mga bagay na nais niyang kamtin. Nasa isang malayong hindi pa niya tiyak kung saan hahanapin. Si Esmeralda lamang ang tanging mahalagang bagay na gusto niyang mag-ugnay sa kanya sa San Lorenzo. Ang pag-ibig niya ritong naisa ng pigilan dahil hadlang iyon sa ibig niyang bukas. Subalit malakas ang kaway ng pagmamahal na iyon. Natagpuan niya ang sariling nagkukuro-kuro kung ano ba ang dapat niyang pahalagahan. Ang pagmamahal niya ba kay Esmeralda o ang pangarap na malabo namang maabot ng kamay? Pinili niya si Esmeralda. Pinili niya si Esmeralda hindi dahil malabo niyang maabot ang pangarap. Pinili niyang dalaga dahil sabi ng puso niya, dito siya liligaya. Na makamit man niya ang nilulunggating pangarap, kung wala naman si Esmeralda sa kanyang buhay, hindi magiging kompleto ang kanyang tagumpay. Puno ang kanyang puso, ngunit hindi ganap ang kanyang ligaya. Totoo yun, napatunayan niya. Napapitlag siya ng maramdaman ang pagdantay ng palad ni Cynthia sa kanyang dibdib. Himbing pa rin ito ngunit nakasanayang nakayakap sa kanya maging sa pagtulog. Napapikit siya, mariin. Nais niyang takasan sa pagpikit na iyon ang nakaraan at ang kasalukuyan. Hindi kailanman pinagkakaloob ang lubos na tuwa. Hindi laging nakakamit ang lahat ng bagay sa mundo. Dahil kung posibleng mangyari iyon, kanya na si Cynthia ay angkin pa rin sana niya ngayon ang pag-ibig ni Esmeralda. Kinabukasan, naisipang puntahan ni Abel si Esmeralda. Ang komunidad, malayong malayo sa subdivisyong tinitirhan nila ni Cynthia. Magulo iyon, marumi, dikit-dikit ang mga bahay at mabaho. Ah, yun hong na-aksidente ang hinahanap ninyo? Tanong ng batang hininga ng tulong ni Abel para makita agad ang tinitirhan ni Esmeralda. Malapit na ba? Usisa niya. Pang-anim na bahay ho sa kaliwa. Matapos abutan ng pera ang bata, humugot siya ng malalim na hininga. Naghahalo ang excitement, kaba at pag-aalala sa kanyang dibdib. Unang pagkakataong bibisita niya si Esmeralda mula nang mabundol niya ito. Tao po? Tawag niya ng matapat sa ika-anim na bahay. Sarado ang pinto niyon at nakaawang lamang ng maliit ang bintana. Nang walang sumagot sa pagtawag niya, kinatok niya ang pinto. Nakarinig siya ng kaluskos mula sa loob. Maya-maya pa, sumungaw sa bumukas sa dahon ng anyo ng isang lilimahing taong batang lalaki. Sino po ang kailangan ninyo? Magalang itong tanong. Pamilyar sa kanya ang hawasang mukha.
ang mata, ang ilong at ang labi ng bata. Emilio, sino raw? Narinig niyang usisan ni Esmeralda mula sa loob. Sabihin mong si Mang Abel. Instruksyon niya sa paslit. Mang Abel daw po, inay. Hindi inaalis ng bata ang tingin sa kanya kahit nang magsalita ito. Saglit na katahimikan ang sumunod. Makaraan ng ilang saglit, inutusan ni Esmeralda si Emilio na papasukin siya. Niluwagan ng bata ang bukas ng pinto. Nakaupo sa bangko si Esmeralda nang mapasukan niya. May hawak itong bastidor. May binuburdahan. Tulad noon, mahilig ito sa pagbuburda. Lahat ng panyo rito ang tinanggap niya mula rito, may borda ng inisyal ng kanyang pangalan. Sa tabi ng babae ay isang transistor radio. Kahit sa San Lorenzo, libangan ng babae ang makinig ng mga soap opera. Hininaan nito ang radyo na makaupo na siya malapit dito. Kamusta ka na? Nasabi niya. Heto. Matipid na sagot ng babae. Numakaw ng pansin niya ang batang muling bumalik sa paghuhugas ng pinggan. Nakatingkay dito sa tapat ng lababo. Maingat at tiyak ang bawat kilos. May naglarong tanong sa isip niya. Lumabas iyon sa kanyang labi. Sino siya? Aniya. Mahalaga pa bang malaman mo? Balik tanong sa kanya na Esmeralda na patuloy sa pagbuburda. Anak mo? Anak ko. Nabalot siya ng katahimikan. Muli siyang napatingin sa hawasang mukha, sa matang waring puno lagi ng buhay, sa matangos na ilong at pinong labi. May bumandol na kaba sa kanyang dibdib nang mapatitig sa kanya ang bata. Esme? Waring hindi siya makahinga sa nosyong biglang sumirit sa utak. Anak ko siya. Tila nababasa ng babae ang nasa isip niya. Akin lang. Bumaling ang tingin niya sa dating kasintahan. Seryoso yun sa ginagawa. Pinasok ang karayom sa telang binanat ng bastidor. Sasaluhin ang karayom ng kamay na nasa ilalim ng bastidor. Iduduro pa itaas at muling sasaluhin ng kamay na nasa ibabaw ng bastidor. Tila iyon isang sirkulo nang walang katapusang pakikipaglaro ng mga kamay sa tela at karayom. Esme, natanggap ko na ang binigay ng asawa mo. Bala ko sanang ibalik dahil kakoy sobra-sobra yon. Pero naisip ko, bakit ko ibabalik? 2 buwan akong hindi makakapaghanap buhay. Bukod doon, hindi na maisasauri noon ang lamat sa katawan ko. Mas lalong hindi magagamot noon ang abstraktong sugat na dadalhin ko habang panahon. Esme, hindi ko alam. Ang akala ko, akin ang anak ko, Abel. Ako lang mag-isa nagdala sa kanya sa sinapupunan ko. Ako mag-isa lamang ang nagsilang at nag-aruga sa kanya. Ako lang ang kilala niyang magulang. At ipinangako ko sa aking sarili na wala siya makikilalang iba pa. Pero, maayos na ako. Sa 1 linggo babalik ako kay Dr. Bonifacio para ipa-check up ko naghihilom ng lamat sa binti ko. Matatapos na rin ang obligasyon ninyo sa akin. Hindi mo ba ako hihinga ng paliwanag? Para ano pa? Ako na nagbigay noon sa aking sarili nang mawala kang parang bula at lumobo ang tiyan ko. Sapat na yun. Hindi mo naiintindihan, Esme. Mapait ang iting nula sa labi ng babae. Siguro, hindi naman kasi lahat ng bagay sa mundong ito ay naiintindihan. Ikaw pa rin, Esme. Kahit narito na ako, kahit tumipas na maraming mga taon, kahit ang sabi mo pa nga iba na ako. May mga pedido akong buburahan. Pasensya ka na pero naaabala mo ko. Deadline ko nito bukas. Pero Esme, salamat sa dalaw. Hindi siya tuminag sa pagkakaupo. Emilio, samahan mo hanggang pinto ang bisita natin. Isarado mo at itarangka ang pinto pagkalabas niya. Utos ni Esmeralda sa anak. Opo, inay. Dumiretso ang bata sa may pintuan. Binuksan iyon at iminwestra kay Abel na maaari na siyang lumabas. Napilitan siyang tumayo. Ni hindi siya nilingon ni Esmeralda. Nang sumara ang pinto, isang bahagi ng puso niyang naipit noon. Hindi na lamang sana niya nalaman. Hindi sana madaragdagan ang bigat na dala niya sa konsensya. Hindi lamang para kay Esmeralda. May Emilio pa siya. Mahirap ipaliwanag kung anong uri ng damdamin ang naghari sa puso ko ng oras na yon, admin. Wala sa hinagap kong nagbungang kagustuhan kong matalian si Esmeralda. Ang akala ko noon, dahil may nangyari sa amin ay sapat na yun upang hindi siya tumingin sa ibang lalaki at hintayin ang aking pagbabalik. Sakaling mabigo ako
at umuwing muli ng San Lorenzo. Akalain ko ba? Sapol ako sa kaluluwa. Dahil nagigilty ako sa pagtalikod at pag-iwan kay Esmeralda sa gitna ng problema. Mas nakonsensya ako dahil nabigyang buhay si Emilio dahil sa aking kasakiman. Ayoko sanang aminin yon dahil masakit. Pero paano ako makakapagkaila? Sakim ako dahil nais kong kamtin ang lahat. Sa paghahangad ko sa aking ambisyon, hindi ko na binigyang konsiderasyon kung may masasagasaan ba ako o masasaktan. Hindi ako masamang tao, pero hindi rin ako mabuti. Bakit nga inaatim kong talikuran ang mga nagmamahal sa akin na ang tanging kasalanan lamang ay maging bahagi ng aking buhay? Ewan ko, admin, pero mula nang mabatid ko ang tungkol kay Emilio, hindi na naging tulad ng dati ang lahat. Tila modelong naglalakad si Cynthia sa diving board. Nang marating ang dulo noon, idiniretso ng pantay ang dalawang kamay. Magilas itong lumukso at kasabay ng pagbagsak ng paa sa dulo ng diving board ay tila papel na tinangay ng hangin ng katawan sa ere. Nakadalawang somersault si Cynthia bago bumagsak ang katawan sa tubig. Perfect dive. Walang lagapak ng katawan sa tubig. Walang ingay. Nang pumaibabaw sa tubig ng swimming pool, kumaway sa kanyang asawa. Come on, honey. Ang sarap lumangoy. Anyaya nito. Minwestrahan niya itong tatapusin muna ang binabasang dyaryo. Ang totoo ay wala siyang ganang lasapin ang mga kasaganaang nakahain sa paanan. Naapektuhan maging ang panlasa niya sa pagkain sa pagkakatuklas na nagkaanak sila ni Esmeralda. Kahit wala itong sinabi sa kanya, na tiniyak niyang itinakwil nito ang ama at ina niya, kaya nasa Maynila ang babae. Marahil inatuklas ang buntis sa Esmeralda at walang pwedeng managot rito, kaya pinalayas. Ganoon sa San Lorenzo, isa yung tradisyong nakalakhan nila ni Esmeralda. Ang kultura ay sumasaludo sa mga magulang na nagtatakwil sa mga anak na nagbibigay kahihiyan at dungay sa dangal ng angkan. Mas sasaluduhan kapag nagtakwil kaysa umunawa sa kahinaan ng anak. Ang layo ng iniisip mo. Kanina pa ako sa tabi mo Wika ni Cynthia, saka kinuha ang mataas na basong kanilalagyan ng fruit juice nito. Naiisip ko kasing nag-apuhap siya ng sasabihin. Darating ng mommy at daddy. Yun, hindi ba? Tumango siya bagaman at mali ang hinala ng asawa. Huwag mo silang intindihin. Ang mahalaga naman nagkakasundo tayong dalawa. Masaya tayo, maligaya. Ngumiti siya. Mapait. Sa pagpapaalala ni Cynthia sa mga biyanan na nariwa ang pagkadisgusto ng mga ito sa kanya. Naalala niya kung paano siya lait-laitin ng mga ito. Kailan mo kukunin ng kotse sa talyer? Napatingin siya kay Cynthia. Dapat makuha mo ang kotse sa talyer bago dumating ang mommy at daddy. Hindi ko gustong malaman pa nila ang pagkakaksidente natin. Sa sunod na linggo pa yata Ang tagal na. More than 2 weeks na. Yun kasi yung insurance ang nagpapatagal. Di, wag na nating idaan sa insurance. Kaya naman nating magbayad. Hindi siya kumibo. Laging ganon si Cynthia. Laging pera ang pantapal nito sa ano pa mang bagay. Kamusta nga pala yung nabundol mo? Napapuntahan mo na ba? Hindi pa. Bala ko kasing ako dumalaw. Nako, bakit pa? Lalaki lang ang loob nun. Baka humingi pa nga ng dagdag danyo sa atin. Saka hindi ka dapat bumaba sa level ng isang tindera. Asawa ka ni Cynthia sa Avedra, no? Mataray na sambit ng babae. Siyempre, konsensyado ako kahit paano. Tayo naman ang wala sa lugar. Bahala ka, pero kung ako sa'yo, hindi ko pag-aaksayan ng panahon yun. Binigyan siya ng permiso ni Cynthia at kahit pilit lamang iyon, nakaluwag sa dibdib niya na may basbas nito ang susunod niyang pagdalaw kay Esmeralda. Hindi na siya magtatago tulad ng una. Bumili siya ng lutong pagkain, delata, prutas at laruan nang muli siyang pumunta kay Esmeralda. Si Emilio ang nagbukas sa kanya ng pinto. Namangha ang paslit na makita siyang hindi magkandala sa mga pasalubong. Pwedeng tumuloy? Malambing ang tanong niya sa bata. Umiling ito. Wala po ang nanay at ang lola Marta. Bumalik na lang po kayo. Magalang nitong wika. Tiningnan niya ang mga dala. Mabigat iyon. Pwedeng iwan ko na mga ito? Umiling ang bata. Nagtaka siya. Bilin po ng inay, wag po akong tatanggap ng kahit ano sa mga taong hindi ko kilala.
Pero kilala mo na ako, hindi ba? Nanggaling na ako dito minsan at pasensya na po, bumalik na lamang po kayo. Napahiya si Abel. Sagad. Hindi dahil tinanggihan ni Emilio ang mga pasalubong niya, kung hindi dahil hindi niya kayang disiplina nito na huwag matakwa sa mga bagay na hindi pa natitikman. Daig pa siya. Naghintay siya kina Esmeralda at Aling Marta na nang malaman niya ay galing pala kay Dr. Bonifacio. Araw yun ang check-up ng babae. Hindi na simento ang kas ni Esmeralda, kung hindi plastic na lamang. Iniakyat niya ang mga dala sa bahay nang papasukin siya ng dalawang babae. Hindi tinanggap ni Emilio kanina. Panimula niya. Dala ko ang mga ito para sa inyo. Salamat, pero iuwi mo na lang. May nakakain pa naman kami. Esme, narinig mo? Ang lupit mo naman, Esme. Marahan, ngunit punong-puno ng pait niyang wika. At please naman, huling punta mo na sana ito rito. Ayoko magulong isip ng anak ko. Natin. Ngani-ngani niyang sabihin. Ngunit natakot na lalong pag-apoyin ang hinanakit sa dibdib ng babae. Kaya't nagsawalang kibo na lamang si Abel. Sa huli, ipinamigay niya sa mga batang nadaanan ang dapat sana'y pagpasasaan ng kanyang anak. Yan na nga bang sinasabi ko. Palibhasa ay hindi kanya, kaya walang ingat. Malakas ang boses ni Mrs. Saavedra. Tinitiyak nitong maririnig ni Abel ang pagpaparunggit. Mommy, aksidente yun. Sino ba naman na may gustong maaksidente? Pangatwiran ni Cynthia. May driver tayo. Kung sa driver ka nagpamaneho, imposibleng masagasaan lang o magasgasan man lamang ang kotse mo. Ang kaso, masyadong mayabang ang asawa mo. Feeling niya siyang may-ari ng kotse, kaya feel na feel ang pagdadrive. Bobo naman. Mommy, please. Nagsasabi lang ako ng totoo. Okay, ganyan ka naman. Wala ka na nakitang maganda sa mga ginagawa ni Abel. Kayo ng daddy. Nagkakampi kayo laban sa amin. Huwag mong isali ang sarili mo. Hindi ka sangkot dito. Asawa ko si Abel, Mommy. Kaya nasasaktan ako sa ginagawa ninyo sa kanya. Kung hindi ka ba naman pumatol sa isang oportunistang patay gutom, hindi ka masasaktan. Mahal ko siya. Then suffer the consequences. At taas noong iniwan ni Mrs. Saavedra ang bunsong anak. Sa kinaroroonan, halos magdugo ang puso ni Abel sa awa kay Cynthia at sa sarili. Paano ba sila nagsimula ni Cynthia? Paano ang isang Saavedra ay nagkaroon ng kaugnayan sa isang hamak na tulad ni Abel? Galing noon sa pamamasyal sa mall si Cynthia. Kasama nito ang kaibigang si Rona. Nakapila ang mga ito sa paghihintay ng taxi. Nakatambay naman siya sa labas ng mall. Nakagawian na niyang doon magpalipas ng oras matapos ang maghapong pagkakargador sa palengke. Kitang-kita niya nang lapitan ng isang lalaki sina Cynthia at Rona. Binastos ang mga ito ng lalaki. Nagtaray si Cynthia. Dahil doon, tinabig ng lalaki ang dalaga na muntik ikasubsob nito. Hindi siya nakatiis. Nakialam si Abel. Siya ang napagbalingan ng lalaki. Sinuntok siya nito at pinalikan din niya ito ng suntok. Bago dumating ang responding mga gwardya ng mall. Sabog ang uso niya at may black eye ang kaliwang mata. Dinala naman ng mga ito ang lalaki sa security office kung saan natuklasang high ito sa pinagbabawal na gamot. Pinagawa ng mga ito sa Cynthia ng formal statement para magamit sa pagta-turnover ng lalaki sa otoridad. Samantala, hindi pumayag si Cynthia kung hindi maisama sa bahay nito ang lalaking tumulong sa kanila. Ang sabi para magamot ng maayos ang kanyang sugat. Pinakilala rin siya ng babae sa mag-asawang Saavedra. Bukod doon, hiniling nito sa mga magulang na bigyan siya ng trabaho nang ipagtapat niyang bagong saltasiya sa Maynila at walang tiyak na tirahan. Dala ng utang na loob marahil, tinanggap siya na mag-asawa. Naging hardinero siya ng pamilya. Una pa lamang, nagpakita na ng kakaibang interes sa kanya sa Cynthia. Lagi itong may nakahandang ngiti kapag nagkikita sila. Lagi itong may inaabot na kung ano-ano. Lagi itong gumagawa ng paraan para magkasama sila at magkakwentuhan. Naaaliw raw si Cynthia sa mga istoryang bukid na ikinukwento niya. Lumaki palibhasa sa lungsod. Hindi nito naranasan ang buhay sa kabila noon. Hindi lamang iyon, humahanga raw ito sa katapangan niya. Na-impress talaga ito sa ginawa niyang pagtatanggol dito at kay Rona. Maraming maniligaw sa Cynthia. Mayayaman, makikisig, nagsisipag-aral sa klase
at kilalang mga universidad. Ngunit taliwas sa dapat asahan, hindi sa isa sa mga ito nagkagusto ang bunsok anak ng mga Saavedra, kung hindi sa kanya. Muntik nang mapatay si Abel ni Mr. Saavedra nang malamang may nangyari na sa kanila ni Cynthia. Binantaan siyang ipakukulong, ngunit sa huli, napagpasyahang palayasin na lamang. Noon niya napatunayan kung gaano siya kamahal ni Cynthia. Ipinagtanggol siya nito sa ama at ina. At nang paalis na siya, humabol ito. Desididong tahakin ang malabong bukas, makasama lamang siya. Sa huli, sukal man sa loob, tinanggap siya na naging mga biyanan. Ipinakasal sila namang ito upang matiyak marahil na hindi niya magagamit sa Cynthia para magkamit biyaya sa kayamanan namang ito. Sa malaking bahay sila pinatira. Ang akala niya nung nahuhumaling si Cynthia sa kanya, ito na ang lundon ng pangarap na kanyang pinakaasam. Bakit ang hindi? Kung mapapangasawa niya si Cynthia, ibig lamang sabihin ay tataas na rin ang kanyang estado. Yun ang akala niya. Ang katotohanan ay malayong malayo sa kanyang pinangarap. Naging tau-tauhan siya sa bahay na iyon. Sunod-sunuran, nilalait-lait, utusan. Hindi naman niya masisisi ang mga biyanan dahil sa ubod ng kanyang puso. Alam niyang totoo ang akusasyon ng mga ito. Sinamantala niya ang pagkahaling ni Cynthia kahit ang nakaukit sa kanyang puso ay ang tanging babaeng minahal mula ng pagkabata. Walang iba kundi si Esmeralda lamang. Sundot ng konsensya ang nagtulok sa kanya upang muling silipin si Esmeralda at si Emilio sa tirahan ng mga ito. Itinutulak man ang pusong bumili ng ipapasalubong sa anak, tinalo yun ang dikta ng isip. Hindi tatanggap si Esmeralda ng kawang gawa mula sa kanya. Subalit ipaliliwanag niya kay Esmeralda na hindi para sa kanilang dalawa ang sadya. Alam niyang sagad langit ang galit nito sa kanya nang iwan niya ito sa San Lorenzo nang walang paalam. Narahuyo kasi siya na isang kabarkadang mag-stow away at subukin ang kapalaran sa Maynila. Inilingid niya iyon kay Esmeralda sa kaayawang mapigil siya nito. Ang malaking kasalanan niya ay nang angkinin sa Esmeralda para matiyak na masaselyuhan ang pag-ibig nila at hintayin nito ang kanyang pagbabalik. Tungkol kay Emilio, ang sadya niya. Gusto niyang ipakausap kay Esmeralda na sasagutin niya ang pag-aaral ng bata. Kahit paano, nagkakapera siya. Naaambunan siya ni Cynthia kapag binibigyan ito ng allowance ng ama at ina. Ibig niyang ihati iyon sa anak. Subalit gayon na lamang ang kanyang pagkabigla nang malamang wala na sa dating tinitirhan ang kanyang mag-ina. Ano ang gagawin ni Abel ngayong wala na sa dating tinitirhan ang kanyang mag-ina? Paano dadali ni Abel ang problemang siya mismo ang bumuo? Mapatawad ba kaya siya ni Esmeralda dahil sa pangiiwan nito sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.